ito na ang pinakamagandang ending given that siya 46 years old at siya na may kumita ng todo-todo sa labang ito. At the end of the day, counting the pay-per-view earnings of this fight, ayon sa mga reports, ay baka mag-uwi na mahigit kumulang $18 million si Manny Pacman Pacquiao. Hey yo mga boxing fans, sa video na to ay panoorin natin itong reaction video or post-fight analysis by Attorney Ed Tolentino sa kanyang YouTube channel na Boxer Short. Dito nga sa bakbakan na ginanap kanina sa pagitan ng ating pambansang kamao, the Only 8 Division, Manny Pacman Pacquiao kontra nga dito kay Mario Barrios. So wag na nating patagalin to mga kaibigan, halika't sabay nating panoorin itong post-fight analysis ni Attorney Ed Tolentino sa laban ng ating pambato na nagtapos sa majority draw. Tara! At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, Attorney Ed Tolentino, kasama pa rin ninyo sa inyong corner. Narito ang ating express post-fight analysis sa naging laban sa pagitan ni Barrios at Pacquiao para sa WBC Welterweight Championship of the World. Now, sa labang ito mga kaibigan, ang defending champion ay si Mario Barrios. Siya ang WBC Welterweight Champion. Ang challenger naman dito ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Tingnan natin ang naging desisyon ng mga hurado. Majority draw. Tabla, mga kaibigan, ang naging desisyon ng mga hurado. Ano po ba ang ibig sabihin ng majority draw? Bakit hindi pwedeng sabihin na draw na lang? Bakit kailangan sabihin majority draw? Meron po tayong tatlong hurado o judges sa boxing. Si Judge 1, 2, 3. Ayan, tatlong judges po yung mga yan. Yung isang judge, in-score ang laban 115, 113 para kay Barrios. Pero yung dalawang natitirang judges, scored the fight pareho. 114, 114, tabla. So ano po ba ang majority ng tatlo? Yung dalawa. So yung scorecards ng dalawang majority judges ay na-overcome yung nag-iisang desisyon ng isang hurado na panalo si Barrios. So 2 against 1, yung dalawa ang tingin ay tabla, ang mananaig ay yung desisyon na tabla. Majority draw, mga kaibigan. Yan po ang ibig sabihin ng desisyon ng majority draw. Now, in majority draw mga kaibigan, tabla, walang panalo, walang talo. So kahit paano, pareho lang, ganun pa rin. Hindi naman natalo si Manny Pacquiao, hindi naman siya nanalo, ganun din para kay Barrios. Pero alalahanin po ninyo mga kaibigan, ito po ay world title fight. Meron pong nakatayang titulo ang WBC welterweight title na tangan-tangan ni Barrios. Kapag ang laban ay diniklarang tabla, kung sino yung kampiyon, siya pa rin ang kampiyon. Kung sino yung challenger, siya pa rin ang challenger. So in a way, hindi na-accomplish ni Manny Pacquiao yung kanyang target sapagkat kinakailangan niya na talunin ng diretsyo si Mario Barrios para makuha ang WBC Welterweight Championship. Hindi pwede ang tabla para kay Manny Pacquiao. Doon naman kay Mario Barrios, kahit tabla, okay na. Sapagkat pag tabla ang laban, hindi ako nanalo, hindi ako natalo, ako pa rin ang kampiyon sa ganong klaseng senaryo kasi i-retain mo lamang ang inyong status quo. Kampiyon pa rin ako, challenger pa rin si Pacquiao. So ayan po, ang naging beneficial sa desisyon na iyon ay si Barrios. Siya po naging beneficiary ng nasabing desisyon. Siya ang nakinabang sa nasabing majority draw decision. Tama ba ang nasabing desisyon na ito? Ako, personally mga kaibigan, and I'm saying this, hindi dahil ako'y Pilipino. I'm saying this because I am a boxing fan. Sa aking pananaw, dapat idideklarang panalo si Manny Pacquiao sa labang ito. Dapat siya na ngayon ang oldest welterweight champion of the world at age 46. I scored the fight 115-113 Manny Pacman Pacquiao. Balikan po natin ang ating naging pre-fight analysis. Sinabi ko sa inyo, 46 years old na si Manny Pacquiao. Huwag na nating asahan ay ipapakita pa rin niya yung dating galaw niya. Kung ano natitira sa kanyang pagiging 46, iyon ang kanyang kailangang ayusin para talunin si Barrios. Sinabi natin, number one problem ni Manny Pacquiao would be the left jab of Mario Barrios. Maganda ang left jab na yun at malakas. And that sets up the right straight of Barrios. Sinabi natin na kapag nirespeto ni Barrios si Manny Pacquiao, magkakaproblema ng malaki si Barrios. Because dapat maging physical siya. Dapat i-walk down niya, pagurin niya itong si Manny Pacquiao. So, what happened in the actual fight mga kaibigan? The first half was critical kasi sinasabi natin baka maubusan ng
gasolina, ng fuel, itong si Pacquiao in the second half. Pero he was able to spread his resources. Kasi ang ginawa ni Manny Pacquiao, medya-medya lang muna ang atake. Bakit? He can afford to rest because si Mario Barrios showed him too much respect. Masyadong nirespeto, may takot, may kabag sa dibdib itong si Mario Barrios. Hindi niya mapakawalan yung kanyang right straight. Nandun yung left jab ni Barrios. Yun ang sinasabi natin na main weapon niya. But he was hesitant to pull the right hand kasi nasisingitan siya nung kaliwa ni Manny Pacquiao. At ang ganda na estratehiya ni Manny Pacquiao because alam niya mag-jab itong si Mario Barrios. So anong ginawa ni Manny Pacquiao? Inunahan niya. Una siya pumipitik ng kanyang right jab. So by the time na mabitawan ni Barrios yung left jab, mabablock na ng kanang kamay ni Manny Pacquiao yung left jab ni Barrios. And occasionally, Pacquiao tried to get that right hook in. That right hook in. Kaya lang, sabi nga po natin, medyo malayo ang distansya ni Barrios sapagkat pag siya jumajab, mahaba ang kanyang reach. So, hindi maisingit basta-basta yung right hook. But there were flurries from Manny Pacquiao that drew the attention of Mario Barrios. Also, take note, ultimong trainers ni Mario Barrios in between rounds nagsasabi, huwag mong respetuhin si Manny Pacquiao. Huwag mong i-touch gloves. Huwag kang masyadong gentleman kay Manny Pacquiao. Paulit-ulit nilang sinasabi, don't show him any respect. Ang estratehiya ni Mario Barrios clearly is to drag this fight into the middle rounds and hoping na doon ay mapapagod na si Manny Pacquiao. Pero paano mapapagod si Manny Pacquiao? Ganun hindi naman todo ang arangkada, ang opensiba ni Mario Barrios. Tigil ang atake ni Barrios for a 30-year-old fighter, despite the 16 years advantage nitong si Barrios sa edad, he is 16 years younger, he showed too much respect kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao did not fight like the old Manny Pacquiao. Sinabi ko sa inyo, hindi na natin makikita yung Pacquiao na yon. Ang makikita natin ay isang 46-year-old na Pacquiao at siya ang mag-a-adapt. Kumbaga mag-a-adapt siya sa kanyang natitirang style, sa kanyang natitirang leg movement. So nakita po natin, Pacquiao was picking his shots. Kasi nandun lang si Barrios ma-overcome lang niya yung left jab, okay na sapagkat hesitant to pull the right hand itong si Barrios. So Pacquiao was moving his head well, he was blocking the right jab, he was throwing occasional flurries to steal the close rounds, and he was outsmarting itong si Mario Barrios. Barrios did not feel a sense of urgency kahit na siya ay binabato ng batikos ng kanyang corner at sinasabing, itodo mo na, this last few rounds can change your life. Stop showing him any respect. Ay ayaw niyang mapahiya and go down in the record books as a guy who was knocked out by a 46-year-old opponent. So, Barrios gets to live for another day. But Pacquiao beat him by merely fighting like a 46-year-old. Okay? Imagine, all Pacquiao did was fight in accordance sa kanyang edad. And in my opinion, that was enough to beat Mario Barrios. So, yan po mga kaibigan, nag-coast in the middle rounds itong si Mario Barrios. At dito na doon sa laban kay Ugas, kung saan very dominant ang kanyang left jab, nabablock ito ni Manny Pacquiao with his right jab, at yung kanyang clever movement papunta sa kanyang side to side to avoid the counter right straight or the follow-up right straight, mga kaibigan. A very masterful performance for a 46-year-old. Inuulit ko, for a 46-year-old. Kasi kung ang iisipin nyo, ay pangit yan. Hindi yan si Pacquiao. Yan po ang 46-year-old na Pacquiao. At wala pong nakakagawa ng ganyan sa edad na 46, bibihira. George Foreman, Bernard Hopkins, but not after being inactive for almost 4 years. Yan po ang ating express analysis ng labang ito. Now, let's look at the future. What is next for Manny Pacman Pacquiao? At nagbabalik ang boxer shorts, ano ang susunod para sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao? Lalo na ngayon na pinatunayan niya, mukhang may asin pa itong ating Pacman. Sa totoo lang mga kaibigan, napakagandang ending na ito. Kung pipiliin ni Manny Pacquiao na tapusin na ang kanyang karera to go out with a draw against a fighter na 16 years younger than you, defending WBC champion, ibang klase yun. Ibang klaseng accomplishment yun para sa akin.
pwede na, tama na, magandang legacy na ito, pwede nang isara ang libro ng boxing ni Manny Pacquiao. Pero nagsabi si Manny Pacquiao na muli siyang lalaban ulit, that he still wants to fight. But he has to pick his opponents. Kailangan mag-ingat siya sapagkat mga kaibigan, medyo maraming magagaling na boksingero dito sa welterweight division. Pacquiao will have to pick his spots. Hindi pwedeng yung Barrios, nagkataon lamang, sinabi po natin, he is the weakest among the welterweight champions. So kinakailangan piliin ni Manny Pacquiao ang kanyang susunod na kakalabanin. But like I said, kung gusto ni Manny Pacquiao na tapusin na ang karera, saludo na tayo. Ito na ang pinakamagandang ending given that siya 46 years old at siya na may kumita ng todo-todo sa labang ito. At the end of the day, counting the pay-per-view earnings of this fight, ayon sa mga reports, ay baka mag-uwi na mahigit kumulang $18 million si Manny Pacman Pacquiao. Ang laking pera na po yan, mga kaibigan. Enough to secure not only his legacy, but yung kanyang mga anak, yung mga susunod na henerasyon. Financially secure na, nothing to accomplish, no mountains to climb for Manny Pacquiao. Magandang ending na ito kung ako inyong tatanungin. But unfortunately, sabi ko nga, in a way, by going the distance against a younger fighter, a defending champion, yung pinakita ni Manny Pacquiao na meron pa siyang ibubuga. Depende na lamang sa klase ng kalidad ng kanyang magiging susunod na kalaban. He has to pick his opponents wisely. Hindi na pwedeng araruhin niya yung mga magagaling na welterweight fighters because the fight with Barrios, in a way, nakinabang si Pacquiao sa pagiging hesitant ni Barrios. He benefited because Barrios, sabi nga po natin, medyo nagkaroon ng kabag sa kanyang dibdib. So yan mga kaibigan, ang ating express post-fight analysis.